pwedeng in 5 or 10 years magkakaroon ka ng growth, magkakaroon ka ng difference from the time na binenta mo siya sa selling price ngayon. Tapos ikakaltas yung mga, maybe yung mga taxes or yung bayad mo sa agent pag binenta. Ayun, mga ka-team. So, ito pa rin yung outfit natin. Ito yung outfit ko kahapon eh. Panibagong araw, panibagong vlog. Narinig ko na yan. Yan. So, magkakape lang tayo. Tingnan niyo yung coffee mug. Ang cute. Ito yung binili namin kahapon dun sa... Ito yung regalo sa akin ni Bin. Regalo to sa akin, mga ka-team. Alam niyo, ingat na ako magsabi kung ano yung binibili ko. Kung ano yung kinokolekta ko. Kasi, may mga viewers na hindi natutuwa na parang feeling nagyayabang o flaunt or merong mga nagsasabi na bibili ka niya tapos sasabihin mo wala kang pera. Hindi naman ibig sabihin pag wala kaming pera is homeless na yung dating, yung as in zero talaga, zero balance. Hindi naman po ganun. Wag naman po masyadong kung anong big ka siyang bye-bye. Napaka-literal naman po. Ang ibig po namin sabihin is wala kaming sobra-sobra na parang next month pwede kaming alam mo yun, yung bilhin yung gusto namin. Katulad nito, matagal na lang ref na to, di ba? Pero since functional pa siya, so total lang, gusto ko na itong palitan ng washing machine, ng stainless. Mula nung lumipat kami, pati yung microwave at saka yung lutuan na yan, at saka yung dishwasher. Kasi to be honest, yung black and white is luma na siya sa design, sa style. So, katulad yan, ang ganda nung decoration mo. Gusto mong i-mod, pero yung gamit mo luma. Kaya lang, wala kang sobra-sobra. Magandang bumili ng appliances sa Canada, minimum of 3. Para may discount ka, naaabot ng up to $1,000 sa Costco, may promo na gano'n. Pag bumili kayo ng dalawa, meron yata kayong discount na 200, depende sa brand. Tapos, pag tatlo, may discount kayong 500. Pag apat, may discount kayong 700 to 1. Depende yon. Kasi, di ba napunta naman tayo sa gamit? Mga ka-team, pag bibili kayo ng bahay sa Canada or may property kayo at magbebenta kayo, tayo kasi, hindi naman tayo mahilig talaga sa dishwasher. Aminin nyo. Kasi magastos din yan. At saka, mas sanay tayo na naghuhugas ng pinggan nun. Yung mga anak namin, tinuruan namin. May schedule sila ng paghuhugas. MWF si Martin, the rest of the week si Kyra. Siyempre, naghuhugas ako kapag wala sila. Pero pag sabay-sabing kaming kakain yan, may nakatoka. Hindi namin yan kailangan. But, part ng value ng bahay nyo is kumpleto yung yung major appliances. Actually, 4 yan, plus isa yung washing machine and dryer. So, ito naman yung washing machine and dryer namin. Ayan. Puti naman yan. O, so, iba, di ba, mga stainless, mga gano'n. So, kung bibilin ko kasi siya, saan ko to ilalagay? Ay, ano bang bukid? Saan ko to ilalagay? Wala nang bibili niyan. Ewan ko kung may bibili pa niyan. Baka may bibili, 200, 300, mga gano'n. Tapos magsasayang ka pa ng delivery. But I mean to say, kasi functional pa. Pag talagang bumigay, ayan. Microwave namin, tinan nyo, nag-crack na to, kakabalibag ng mga bata pag sinasara. Nilagyan lang din ng tape. Nagka-crack na yan, kasi kapag sinasara siya, at saka syempre may init to. Ayan. Kasi is, na namin, exhaust. Ang gusto ko talaga dyan is, merong sariling hood. Yun yung pangarap ko, simula nung linggo. Sabi ko, papalitan ko ng hood, tatanggalin ko yung ibabaw na yun, papalitan niya ng yung Kasi mahilig na tayo magluto. Mga puti kasi hindi Mahilig lang silang mag-oven, tapos mag-steam lang ng vegetables. And then, microwave ng pagkain. Ganun lang sila. Ayan, mabenta sa kanila yung air fryer. Pero yung tayo, nagsusute, kung ano ginagawa yung mga pansit, spaghetti, sinigang, ginisa, mechado, apritada, yan, wala silang ganun. So, bihira nilang gamitin yan kung magaganda yung mga gamit nila pag binibili. Pag nakita mo gamit na gamit, malamang Pilipino, nakatira daw kay Asian. Middle Eastern, parang ganun. So, importante yan pag bibili ka ng bahay. Now, ayoko nang bumili ng ref. Tapos iba pala yung brand nung ano tawag dyan? Nung dishwasher, tapos iba to. So, gusto ko isang set. Pero,
Yun yung pinapaliwanag ko, na wala kaming enough budget para bilhin yun ng one time. Meron siguro, nagkakaroon ako ng pagkakataon, kunwari, nagkaroon ako ng client and kumita ako ng 2,000 or 3,000. Hindi ko yun, yung isang set kasi nagre-range from 2,000 to 3,000 eh. Pwede kang bilhin one time. Ilang beses ko na yung plinano. Pero syempre, pinipigilan ako ni Bin kasi sabi niya, bayaran na lang muna natin yung bills. So, mas priority talaga namin yung bills. So, wala kaming ganung extra, yung po ibig ko sabihin. Ngayon, pag bumili naman ako ng something, ayun, masusumbat na naman ng mga viewers yun. Kasi, sabi mo, wala kang pera. Sabi mo, sa bills na napupunta. Pag tapos, bili ka naman ng bili. Mga maliliit na lang po ng bagay na sinisingit lang pag may sobra. Mga bagay na nagpapasaya sa'yo kasi kaya ka nabubuhay at nagtatrabaho is para bigyan mo naman ng konting kasiyahan yung sarili mo, di ba? Hindi naman para pagkaitan mo yung sarili mo na hindi pwede, no? Yun, so, ayan. Katulad nito, kahapon, nung birthday, nagyaya si Marvin sa mall kasi natapos yung training ko ng maaga. So, sabi niya, tara, punta tayo sa Cross Iron. Ano bang gusto mo? Kasi nga, naguguluhan siya kung ano talaga gusto ko. Kunwari, pabango. Mahilig po ako mag-collecta ng pabango. Marami na akong pabango doon. Opo, marami po akong pabango. Ayan, namin ko na. Pero, collection ko po yun since 2014 nung dumating ako dito. Kasi, sa Pilipinas, hindi po ako nakakabiling pabango. Wala po kami talagang pera. Yun, totoo yun. Kahit i-bash nyo ako doon, wala talaga kami pera sa Pinas. Kasi ako lang po yung nagtatrabaho doon sa Pinas. Manager po ako sa Jollibee, sa SM Fairview. Doon po ako usually na-assign. Big R. North Fairview, yung nasa tapat ng Redwoods, yun. Yun po, minanage ko. Ako po nagbukas nun. So, si Marvin, meron lang kami tindahan sa bahay. Siya yung nag-aalaga sa mga bata. Alam niyo naman sa Pinas, diba? So, may tindahan kami. Hindi kayo makakabili talaga ng mga bagay na talagang bonggang-bongga. Kaya nga, nagsumikap ako makarating ng Canada. O, pasensya na, nagugulang kayo sa itsura ko. Yun. So, dito, may mga bagay, sabi ko sa inyo, madaling bilhin yung mga gamit dito. Madaling bilhin yung mga bagay na hindi nyo kayang bilhin. Pero syempre, may mga bills pa rin kayo. Now, sabi ni Marvin kahapon, tara pa siya tayo nung gusto mo. Sabi ko, kahit ano na lang. Sabi ko, kain tayo sa labas. Kaso, hindi pa namin pagkain. Pero baka pansit, spaghetti, may pulutok pa na natira. Sabi ko, sige, dito lang tayo kumain. Pasya na lang tayo, siguro kape na lang tayo dun sa labas. Kasi may libre ako sa Starbucks. Diba every birthday, social, every birthday, ninyo, makakakuha kayo ng 1 free gift from Starbucks kung kayo ay member. May account ako doon. So sabi ko, sige, kunin lang natin Starbucks. Tapos kung gusto ng mga bata, kape na lang tayo. Sabi ko na. Or ano gusto nila, prop. Sabi na, sige, papadala na lang kita ng pera. Inipit niya talaga yun sa sahod niya, hindi niya sa akin binigay yun. Para ikaw na lang bumili ng gusto mo. Kung maldita ako at demanding ako, talaga sasabihin ko kami, ang gusto ko Louis Vuitton. Ang parang. Gusto ko ng Chanel 2. Hoy, huwag kang bisyosa, hindi natin kaya Chanel. Gusto ko ng Louis Vuitton. Ayoko na ng mga Michael Kors. Gusto ko ng luxury bag. Pero hindi. Tapos na po kasi ako dun. Tapos na ako sa era na yun. Siguro, pag talagang sobrang alo na ng buhay, baka pag nanalo pa ng loto, baka bumili ako nun. Pero marami na kasi akong ganung bag sa taas. Oh, nagyayaman ka na naman. Sabi mo na, marami kang koleksyon, wala kang pera. Noon po yun, bago po mag-pandemic. Nakumpleto ko po halos yun hanggang dumating yung pandemic kasi lahat ng tao bumibili ng pagkain online. Dahil wala akong mga restaurant, ang hirap pumunta. So ngayon, pinipick up dun sa may condo namin, ang dami ko pong nabenta. At may mga kliyente po ako nun. Pero after ng pandemic, marami kasing nawalan ng trabaho, unti-unti pa na bumabalik. So, hindi na po sila bumibili ng pagkain kasi nakakabili na sila sa groceries. Tapos, hindi na ako gano'n nakakakuha ng client sa insurance dahil mas priority muna ng mga tao na nagbabalik sa trabaho, coming from work from home at na-lay off, is makaipon kasi maraming bills na naipon, na utang, at saka syempre, sarili muna nila. So, after yun, hindi na ako nakabili ng mga bagay na talagang gustong-gusto ko. Pero lahat po ng luxury bag ko is either vintage, 2 lang ang brand new, 3 lang ang brand new, at lahat po yun installment. Wala po akong binili na cash. Hindi ko kaya kasi bumili ng cash. Kung maglalabas ka ng 2,000, 3,000, hindi ko kaya bumili. Hinahati ko nga kasi yung budget. So, parang yung iba doon, 6 months. Yung suki ko, maximum of 6 months. Pero mabait sa akin hanggang 1 year. Yun. So, yun lang po. Pero after nun, hindi na po ako bumili.
Lalo na nung nakuha na po yung bahay. Kasi nung nakuha na yung bahay, dun ko na-realize kung gaano ka-expensive ang may sariling bahay. Oo, magiging sa'yo siya. Oo, investment siya. Hindi ko naman masasabing 100% investment ang home. In a sense na kasi hindi mo pa naman fully paid. Pwedeng in 5 or 10 years magkakaroon ka ng growth, magkakaroon ka ng difference from the time na binenta mo siya sa selling price ngayon. Tapos ikakaltas yung mga, maybe yung mga taxes or yung bayad mo sa agent pag binenta. So, yun yung magiging, ewan ko, sa paninda profit nakalimutan ko yung tawag sa real estate. So, pwedeng yun yung magiging sasabihin mo na investment. Pero, pipili ka pa rin ng panibagong bahay, di ba? So, utang ulit yun. So, this is an utang. And, pagdating ng 25 years, saka mo pa na siya masasabing property mo na siya. But, pagdating ng 25 years, depreciated naman yung bahay mo, marami ka naman ipapagawa. So, kailangan mo ulit ng pera to maintain it. Parang ganun siya. Yun. Bakit ba ako napunta doon? Ewan ko. Anyways, nung bumili kasi kami ng bahay, di ba, meron kaming vlog na comparison ng rental sa owning a house. Teka, nalalabig na may kape ko. Ala kayo ubusin ko. Hindi, charot. So, ngayon, in reality, magastos pa rin may sarili kang bahay. Una, sa condo, ang bayad lang namin, nung unang-una namin na-rent yun ng 20, may nag-inquire sa Tory Burch na bag ko kasi binibenta ko eh. Isang beses ko lang nagamit yun. Lahat ng tag nandun pa. So, sa condo, 1,280 noong 2019, lumipat kami ng May. May 30. Malis kami sa una naming apartment sa Calgary. So, 1,280, 2 bedrooms, may ensuite yung master bedroom, maliit lang yung second bedroom ng mga bata. So, siksikan sila. Tapos, gamer pa si Martin ng ingay. Tapos, may malaking sala kasi, irregular yung size nung hindi siya square, hindi siya rectangle. So, corner kasi siya ng building. So, maganda yung niya. Kaya lang, hirap lagyan ng appliances dahil hindi nga lapat yung yung sofa. Pero, gustong-gusto ko yun kasi malaki siya. Tapos, may sarili siyang kusina. Open concept siya. Tapos, may terrace. Kitang-kita mo yung 17th Avenue. Tapos, yung Elliston Park nasa tapat lang namin. 1,280 yun. Lahat yun, pasok. Kasama ang kuryente, ang tubig. Ay, yung internet namin nung time na yon is 60, mura pa nun. Ngayon kasi 89 yung internet namin sa show. Yung tubig, yung ilaw, yung heat, kasama yon. Wala akong iniintindi. Disposal, wala akong iniintindi kasi kasama na yung sa condo fee. And ang nagbabayad nun is yung landlord na namin, which is Filipino, na maraming property sa Calgary, pero taga-Ontario sila. So, 1,280. Pero after 2 years, nag-increase sila ng $50 kasi nagkaroon ng break-in. May nagnakaw ng lahat ng keys ng condo dun sa pinaka-main, sa office. So, pinalitan lahat ng deadbolt ba yun? Deadbolt? Yung susian. So, sa amin chinarge yun. Yun. Nag-add sila ng extra security. So, nagdagdagan kami ng 50, naging 40 lang pala, naging 1,320, pero okay lang yun. Kasi sa loob ng 2 taon, grabe, gamit ko yung oven at saka yung lutuan. Yung lutuan po kasi is heat, heat yan, hindi siya gas. So, kahit magluto ako dyan sabay-sabay, ang 4 na burner na yan nakabukas, tapos naka-on pa yung oven ko ng halos maghapon kasi nagbe-bake ako, nagluluto ako. Nagbebenta po ako ng sushi, keto ng mga pagkain, tapos palabok, spaghetti, lahat ng kaya kong lutuin, tapos cake. Lahat na pwede kong maisip na cake binibenta ko. So, ang dami, kahit na pandemic, every weekends, marami akong order. Marami naman bumibili, mga Pilipino. Nasabik nga sa pagkain kasi nakakulong tayo sa bahay. Di ba, pumutok na ng online selling. Yun. Wala akong iniisip dun. Yun na yun. Tapos plus 60 para sa internet. Tapos, yung mobile namin, 3, wala pa si Martin nun. Hindi pa siya, kasi nasa bahay lang naman siya sa kabata pa. So, 3 phone namin nila Marvin sa kanila Kyra. Yun lang ang binabayaran ko. Wala na. Wala akong problema wala akong pake kung meron bang condo fee. Wala akong pake kung meron bang parking fee. Wala akong pake kung may home association fee, kung ano man ang meron doon. Pero, nung nagkaroon kami ng bahay,
Ay, hindi. 1,320. Pagkatapos, pagdating ng 2021, ang gusto niya, i-increase na ng 1,500. Dahil, doon na dumadami yung, ewan ko, parang, basta, hindi ko maintindihan yung paliwanag niya, pero, wala ka namang magawa kasi, landlord yun, so kaya niya, hindi ko alam kung magkano dapat ang increase niya, pero napaka-store niya doon sa decision niya na 1,500. Sabi ko, 1,500, 2 kwarto. Tapos, eto lang yung space natin, hindi naman nakakapasyal yung mga bata. Even yung mga aso, nandun na sa may terrace. So, that's the time we decided to look for a house. Mabait naman yung nagmamanage ng property kasi hindi yun yung landlord. Meron siyang property manager. Ang tawag dyan. Sinabihan niya kami ahead of time si Ate Rose. Sabi niya, Christine, on December, gusto na ni Ate Flor na increase na ng 1,500. Sabi ko, Ate, sobra naman yun. Hindi mo makatarungan. Yung pa, kwenta, okay lang yun. Pero yung gagawin niya, magdadagdag siya ng 180. Sobra, oo nga eh. So, binibenta niya sa amin yung condo, pero nga maliit nga. Sana kung marami kaming pera nung binili ko na sa investment. So, parang sinabi niya yon mga July. Tapos, kasi in-increase niya kami ng June. Tapos by July, gusto na nga nilang baguhin. Dapat September babaguhin, pero nakiusap si Ate Rosa, pwede daw ba December. So, pumayag naman yung landlord, sabihin daw kami. Or bilhin na namin property. Pero by August, doon na kami nag-decide na, sige, bumili na tayong bahay. To be honest, mga ka-team, wala akong plano, kami ni Bina, bumili ng property dito sa Canada. Ang mindset kasi namin sa Pilipinas kami magre-retire. Wala kaming planong bumili dito. Sana, kung may plano kami, sa Newfoundland pa lang, bumili na kami ng property dahil mura-mura na property doon. At napakaganda ng credit score namin nung time na yon kasi, 5 years na ako, wala akong utang noon. Ang credit card ko nun, namamanage ko na maayos. Tapos, si Bin, that time, merong isang credit card na guaranteed kasi bago lang siya. Pero, kung sasabihin nyo, sana noon pa ako bumili ng property, kung talagang gusto ko, di sana noon pa. Now, na-realize namin na, oo nga, sige, bumili na tayo ng property kasi feeling ko hindi naman talaga tayo sa Pinas magre-retire ng doon tayo nakatira the whole year. Parang feeling ko magkakaroon tayo ng bakasyonan kasi may lupa naman kami doon, binabayaran namin ng kuya ko, naiwan ng mami ko, na pwede naming ipaayos, and then, meron kang matitiran, di ba? Kapag gusto mong umuwi-uwi ng Pilipinas. Pero not to live parang all your retirement years. Kasi gusto mo pa rin dito dahil mas maganda ang benefits dito. Tsaka ang gamutan kasi dito libre. So, syempre, pagtanda mas marami ka ng sakit, diba? So, doon namin naisip na, sige na nga, kahit na, nung time na yun, nagbe-build up pa lang ang credit score ko. So, sabi ko sa kanya, pangalan mo na lang. Pero, sinama pa rin ako ng agent, na-approve naman kami. Kaya sabi ko, okay naman pala. Sige pa, try na natin. Kaya naganap na kami ng property. Now, nung nandito na kami sa bahay, sa kontra kasi, sasabihin sa inyo kung magkano yung magiging monthly nyo. Condo fee, tax, at saka yung mortgage, 2,250, parang ganon, roughly. Basta, hindi siya abot ng 2,300. Sabi ko, my God naman. Coming from 1,500, 1,320. 1,000 yung nadagdag. Okay lang, 1,000 lang naman. Sige, kaya natin. Ilang cake lang naman yan. Doon ko na-realize na ayoko pala mag-bake kasi mahal pala yung kuryente. Tapos hindi namin, dahil bago kaming property owner, tatawag ka sa provider, it's either NMAX or ATCO, kasi yun yung mga parang Meralco dito, saka mga Maynilad, mga ganun, para magpakabit. Tapos may heat pa pala. So, tawag siya. So, sa ni Bin, 200 to 250 yung electricity. Hindi namin alam, wala ko palang tubig yon. Alam niyo ba, maniniwala kayo mga ka-team, 1 taon bago namin nalaman na hindi pa lang kami nagbabayad ng tubig. Akala ko, kasi si Bin yung nakipag-usap dun sa Just Energy. Ewan ko, naligaw siya sa Just Energy. Sabi ko sa kanya, NMAX or ATCO, diba? Siguro pag Google niya, yun yung nasa unahan. Huwag kayong gagaya sa ganun. Minsan kasi nasa unahan scam yun eh. Or ads yun. So, dun siya napunta, kasi related dun sa sinesearch mo, nakipag-usap siya. So, syempre, wala din naman alam si Bin. Ako naman, tiwala naman ako sa Ginoon. 1 year! So, after a year, pagdating ng July, nung sumunod na taon, nakareceive ako ng letter
na, actually hindi, 1 year and a half. Kasi last year ko lang na-receive yung letter 2021 kami lumipat, 2023 ako naka-receive ng letter. After a year and a half, nagkaroon kami ng bill na nagtototal sa 1,700. Ha? Ano to? Sabi ko gano'n. So, tinawagan ko ngayon yung NMAX. Ngayon, napag-alaman nga nila na wala na yung dating may-ari. Pero kasi dito, hindi napuputol ng tubig. Hindi nila pinuputol ng tubig at ang kuryente at ang heat. Pag, wala nang nakatira sa property. Siyempre, kung wala namang nakatira, hindi naman gagani siguro mga $10, $15 lang. Pero, manageable yon. Hindi yun katulad sa atin na pinuputol at tapos pag nilipat ka sa bahay, papakabit mo, no. Automatic yun, meron. So, hindi kami naputulan ng tubig. Pero, pag-alaman nila na iba na yung nakatira sa property. Pero, parang it took them a year and 5 months bago nila kami inisyuhan ng bill, which is 1,700 nga. So, Diyos ko Lord, saan mo nakukuha nun, Sabi ko, tatawag ako, pwede bang hulugan? So, nangyari, hulugan siya. Installment namin siyang binayaran, pumayag sila ng 1 year, pero natapos namin ni Marvin ng 2 months. Sinagad ni din yung sahod. Talagang binigay namin lahat ng pera doon. So, tapos na siya. Ngayon, since wala kaming tubig, nilipat na namin yung Just Energy dun sa NMAX para magkakasama lahat, para may discount ka kasi pag combo. So, electricity, heat, water, at saka sinasabi ko kasi yung carbon, kung ano man yun. At saka kung ano pang add-on sa property, kung ano yung sa utility. So, hindi ko na yun alam. Nagra-range ngayon, dahil winter, ang bills namin o utilities namin from 200 as the lowest. And ngayon, 411. Nagulat ako. Yun yung babayaran ko sa March. Last month, ngayong February, yung binayaran ko, 325. Pero yung next month, 411. Nashock ako. Now, wala pang tubig noon, pero nagulat na ako sa bills. Kasi, bayad ka ng mortgage, bayad ka ng real estate tax, bayad ka ng condo fee. Tumaas na yung condo fee, 245 naging 280 na. Yun yung problema sa ganito. May mga townhouse na walang condo fee, nagkataon yung sa amin meron. And during that time, ito yung pinakamurang condo fee. Pero alam ko, in the future, tataas yun. And ito na nga, after 2 years, tumaas na sila, 280 na. Nagdagan na ng 40. So now, kasama ang phone bill namin, 4 kami. Sa phone bill na yon, kaya may kamahalan yun kasi kasama yung gadget. Hindi ko kasi binibili ng cash yung mga gadget namin. Yes, meron po kaming iPhone, meron po kaming iPad, meron kaming MacBook Pro. Sabihin nyo naman, nag-iibang naman ako. Yung sa iba yung iba alam ko nakakaintindi. Pero lahat ng yun, installment. Ngayon, lahat ng gadget regarding sa phone, sa telecommunication, is provided nung Telus. Yung Samsung ni Marvin, yung iPhone namin 3, at yung iPad ni Kyra. Yung iPad ko tapos na, yung Apple Watch ko tapos na. Sa Telus din yun. Lahat yun kasama doon. Tapos, ang total nun is 430 monthly. O, di ba ang sakit? 430. Kaya nung nagkaroon na si Kyra ng adult na siya, nagkaroon na siya ng rights para magkaroon ng sariling plan, pinag-apply ko siya sa Rogers, which is mura. So, ngayon, yung Telus namin, si Marvin na lang saka si Martin, sa Rogers kami ni Kyra. By April, lilipat ko na kasi matatapos na yung contract namin sa Telus, lilipat ko na si Martin at saka si Martin sa Rogers. Kasi, sa under naman ang account ko, dahil sa Rogers, kung nagtatrabaho ka sa Costco, meron kaming discount. Sinabi na din yung sa Rogers, sinabi din yung makakilala ko. So, sa family plan, meron kaming discount. So, gagamitin ko yon kasi sayang naman. I think from your total bill, sa monthly plan nyo, meron yata 15% na off kasi affiliated. Hindi kami affiliated, pero parang ganun yun di ba? Yung may mga bundle sila. O, pag din yung dito mga employees nyo, sa amin sila bibigyan namin discount. So, ayun, nalaman ko yun. Kaya, sabi ko, sige, pagtas na ng contract para wala nang iniisip. So, all in all, basta, roughly 400, since lumipat na ako kay Kyra, 400 ang telecommunication. Ang show, internet namin is 89, kasama na yung Disney na 1 year. Ano pa ba? Tapos, yung maintenance. Nagpapa-duct cleaning kami. Nagpapa-maintenance kami ng, pinapa-check up din namin regularly yung hot water tank, yung furnace, yung mga ganun.
ikaw lahat yun. Ikaw lahat yung magbabayad. Tapos meron po kaming 2 kotse, which is hindi po luxury, necessity po. Kita nyo naman po, gamit na gamit yun. Tsaka, insurance para dun sa 2 kotse, under kay Marvin. Plus, meron po kaming life insurance with retirement plan. So, that's for the 4 of us. Kasi, nung present yun sa akin, nagustuhan ko siya, pati sa mga bata, meron na din silang pension pagdating ng araw. And, dun nga ako na engganyo na, sige, gusto ko din mag-aral niyan, and then naging financial advisor ako. Yun. So, yun po yung gastos namin. Ngayon, yun yung ganun kalaki ang difference kapag meron ka ng sariling bahay. Kaya ngayon po, yung mga luxury, wala na po. Hindi ko sasabing wala na po ako. Kasi pwedeng, dumating araw, makabili ako. Pero when I mention dun sa vlog na wala kang natitira sa pera namin kasi diretso sa bills. Totoo po kasi yung lahat po naka-auto debit. Lahat po ng pera namin ni Bini papasok sa bangko ko. Tapos, paggising mo na lang sa umaga, kasi every Friday yung bayaran ng mga bills, palitan yun, bi-weekly. Paggising mo sa umaga, may matitira ka na lang. Last time ang natira, $96. A month ago, ang natira, 300. So, sa 300 na yun, pang groceries nyo pa po, pang gasolina nyo pa po. Minsan may matitirang 250. So, pinagkakasya ko yun sa groceries namin. Hindi naman kami madalas kumain. Kasi, nagda-diet si Marty, nagda-diet ako, si Kyra, nagpapanggap na nagda-diet. Kaya naman nakain yun. Pero, hindi kami makanin. So, si Marvin lang talaga ang makanin. Si Marty nag-stop na mag-rice. Ako, sa isang linggo siguro, kumakain ako ng rice 1 or 2 times. Ay siguro maximum of 3 times. And then, pag may trabaho kasi, parang ganito, wala na akong ginagawa. Pagluluto ko sila, pwedeng kakain kami. Tapos, pwedeng hindi ako kakain, doon na lang ako sa Costco kakain. Siguro kain lang ako ng hotdog or inom lang ako ng kape. Tapos pag uwi ko, may tinapay, yun na yun. Ganun kami. Kasi nga, nagpapapayat din ako. Hindi naman nagpapasexy. Nagbabawas po akong timbang. Dahil meron nga akong mga check-up sa heart. Sa blood pressure ko is mataas. So, nagbabawas ako ng mga cholesterol. Parang ganon. Para tumatanda na din kasi tayo. So, ayun. So, sa mga ka-team namin na nakakaintindi sa nangyayari sa amin, lalo na sa mga nasa Canada, naiintindihan nyo kung ano ibig ko sabihin sa mga auto-debit, sa mga bills, na talaga namang magkaroon man tayo ng extra is because meron tayong maaaring nabayaran na utang, or meron tayong sideline, or kayo, saludo ko dun sa mga nakakapagtabi ng mga pera nila para sa emergency fund and sa savings. Ako kasi, ang thinking ko, sige, hindi man ako makapagtabi ng pera every month para sa savings. Meron naman kaming retirement plan ni Marvin na binabayaran monthly. And regular yun. So parang, yun ang iniisip ko, at least nakakapagtabi kami ng more than 10% nung sahod namin, kasi yun yung sa kanila. Pati yung mga bata, binabayaran din namin yun. Ako yung nagbabayad nung kay Kyra, at saka kay Martin. So, ayun siya. Parang, ganun kasi yung buhay sa Canada eh. Ganun ang buhay pag meron ka ng property. Lahat po ng pagbabago sa bahay na to, kung regular viewer kayo, nakita nyo kung ano itsura ng kitchen noon, nakita nyo itsura ng bahay noon. Lahat po to, DIY ko. Lahat po to, ni YouTube ko. Kaya pag si B nakikita niya na yung nasa search ng YouTube is DIY, alam na noon na may plano akong gawin. Yang lahat ng backsplash na yan, pintura, twice ko na itong pininturahan, mga decoration sa bahay, yung mga ayos-ayos na yan, ako po lahat yan. Karamihan po niya sa Dollarama or sa Goodwill ko binili. Hindi pa ako bumibili ng mahal. Wala po kasi akong pambayad sa contractor. Kaya ko naman, why not? Maayos na may gawa ko. Hindi mo masasabing professional, hindi mo professional, pero at least, I was able to do it nicely, aesthetically pleasing, at saka happy ako. Yun. Anyways, naisingit ko lang yun sa loob ng 30 minuto para may paliwanag ko lang po yung side ko. Kasi meron pong nagko-comment ng mga nagkukwento. Kung real talk daw kami, bakit daw ang dami kong mga luxury items, kung talagang wala kaming pera. Hindi ko po sinabing wala po kaming pera. Wala pong natitira para sa mga extra na splurge pa. Pero, meron din naman kasi akong sideline. Katulad po ngayon, ayan, naka-ready po. Kasi po,
Tapos nag-training ako kapon. Kasi po, meron po ako ngayon 3 kliyente na asikasuhin. Hindi na po sila prospect, client na po sila kasi kukuha na sila. So, additional income na naman po sa amin yon. Yun, pag may additional income, meron kami katulad niyan yung tax parating. Yung real estate tax parating. Sabi ko kay Bin, yung balance namin doon, bayaran na namin kasi annually yun. Para pagdating ng bagong taon, which is June yata ang bagong taon para sa tax, yung monthly na lang ulit yung problema namin. Kasi may balance pa kami dahil nag-monthly payment kami. So may balance, quarterly payment kami. So may balance kami, nag-2 quarter. So yun, kapag nakuha na naman yung commission, mabibigay namin doon. 'Di ba? Hindi na naman sa splurge. Pag dumating ang time na siguro nagkaroon ako ng maraming estudyante, tapos nagkaroon ako bumalik ulit yung marami akong client, na-focus ko na naman yung business, siguro makakabili ulit ako ng gusto ko. Parang ganun siya. Pero huwag niyo naman po kami i-judge kung bibili kami ng gusto namin. Kasi, kaya naman tayo nagtatrabaho is para makabili din naman po. Yes, nagkukwento kami ng kung gaano ka hirap yung sa Canada, pero masaya rin. But it doesn't mean na wala naman kaming power to purchase some of the stuff that we want. Binigyan ako ni Marvin ng pera. O edi, bumili na naman akong tasa. Wala nang pumasama sa koleksyon. Bumili akong tasa. That makes me happy. Yung mga luma kong koleksyon, ibebenta ko na naman yan. Nagbabayan sell naman po kasi ako sa marketplace. So, ito po yun. Kaya siya 3 kasi mali isa namin nakuha ni Kyra. So, 4 yung yellow dapat na yan. Ito, sa Dollarama ko po yung nabili, $3. So, pwede ko ibenta kasi tingnan yung cute-cute naman niya, di ba? Ay, may cute, di ba? Ayun nga, sinabi na nga nung nag-comment eh. Cute, di ba? Sabi niya, kaya gusto mo. Opo, mahilig po ako sa cute. Ako na nagsasabi. O, ayan, di ba? Ang cute. O, di kinuha ko na naman. Ayan. $7.99 po ito sa Winners. Gusto naman to ni Kyra kasi sa tsaa naman niya. So, ilalagay niyo dito yung tsaa. Tapos, ayan, pwede mo na i-serve dyan sa tasa. Ah, bongga. Pag to hindi ginamit ni Kyra, tatampalin ko talaga siya. Kasi siya may gusto niyan. So, ayan, honey. Ayan, naban mo yung papiso-piso naman, Diyos ko. Siyempre, sasabihin nyo na naman, papiso-piso, pag inipon nyo, di sana, ay, naku, tama. Ang dami na natin pinag-usapan. Dami ko na pinaliwanag. Eto, mabago na tayo. Nakahanda na yung panggisa. Basic. Sibuyas, bawang, luya. Pag may luya, it's either isda or manok ang lulutuin. Magluluto ako ng manok, ginisang labong. Kung mga taga Bulacan kayo o Tagalog, alam nyo yun. Si Marvin hindi alam yun. Nung naging asawa niya lang ako, saan siya nakatikim ng labong. Sabi niya, ano yan? Yun, labong. Ano siya? Dapat meron siyang saluyot. Ang problema, wala akong makita ng saluyot kahit na naka-frozen. Wala akong makita. Sa Seafood City. So, ang nabili ko lang is labong, manok, tapos may sampalok mix dyan. Igigisa mo lang siya sa sibuyas, bawang at luya. Pag nasangkot siya muna siya, ilalagay mo na yung labong, tapos ilalagay mo na sabaw, papakuluan mo, tapos ilalagay mo na siya ng sampalok. Try nyo po yun, masarap po siya. Parang sinigang na manok na may labong. Yun. Pero, bago ko yung gawin, mag-alas 12 na si Marvin pumasok. Tatapusin ko lang po yung client. Dahil sa Saturday, titingnan po niya yung options para makapili na siya kung alin yung para sa anak niya. Client ko doon sa Saskatchewan. And buong family niya meron na. Pero nagka-baby sila. Yung baby niya mag-1 year old sa July. Sabi niya, pag ready na sila, kukuha siya. So, natuwa naman ako kasi kagabi sabi niya, ate, we're ready na. So, paggawa na lang po ng option yung si baby para pipili na lang po. And Saturday sila available. Balik trabaho na ako ng Friday. Saturday, pagka-uwi ko galing, may text. Pagka-uwi ko galing ng Costco, na oras yun? 8, hanggang 8 ako. So, hindi ako ni Marvin nun, or pwedeng hindi na, ako na lang. 8:30 nandito na ako. Kaya makakapag-present na ako sa kanya. Nakakatuwa kasi yung tumunog na yun. Ano yun, mga boss ko sa Tim Hortons, sa Newfoundland. Yung isa nasa PEI na, ay New Brunswick na. Pero up to now, minamessage nila ako if interested pa rin ako sa kanila. Parang ganun. Lalo na yung nasa sa Newfoundland kasi, doon talaga ako naging manager. Love na love talaga ako nun kasi sobrang sipag naman talaga namin. Si Denden, si Marvin, saka ako. So ang lagi niya sinasabi sa amin is, sa akin, every time nagme-message siya, if I'm decided, anong tawag dyan? Sabihin ko lang. And he will wholeheartedly accept kami ulit. Bibili siya ng flight ticket for us. Parang ganun. Nakakatuwa.
Tapos, yung nasa New Brunswick naman, yun yung assistant general manager. Ngayon, owner na siya ng Tim Hortons. And ilang beses na niya ako inaalok. 3 taon na niya akong inaalok na bumalik doon. Kaso ayaw nga naman ako sa PEI kasi East Coast. Yun. Tapos, nasa New Brunswick na siya. So, sabi niya, hindi, sa New Brunswick na yung ano ko. Naku, mas lalong ayaw nila sa New Brunswick. Meron kami personal reason. Anyways, ewan ko nanonood yun. Anyways, gagawin ko to. Ayun, so sa Saturday may presentation. May meeting kami. Zoom meeting yun kasi nasa Saskatchewan sila. Papakita ko lang kung ano yung gusto nila. Tapos sasabihin lang nila, ito ate, ito gusto ko. Ito yung kaya kong ibigay. Pag ganun kasi, bigyan mo sila ng option. Tapos, yung sa Saskatchewan din, sa Regina naman. Regina ba isa? Oo, sa Regina yung isa. May baby din siya. Bagong, na din yung baby? I think 6 months na yata yung baby niya o magkaedad yun, yung client ko. Kukuha din yun. Kasi yung buong family din niya, meron na. Client ko din. Dati ko yung stop sa Sapang Palay Jollibee. And, yung isa naman is friend ni Shakira, yung best friend niya. So, kukuha naman siya ng plan para sa kanya. Kung ano lang yung afford nila, doon mo lang siya gagawa ng options para hindi ma-compromise yung budget. Plus, swak doon sa needs nila. Yun. So, nagkakwentuhan na kami. Pipirmahan na lang yung mga papeles para masubmit na namin. Yan. So, ayan po si Chico sa si Sachi. Say hi! Yan, yung magkapatid. And, yun nga, sabi ko nga dun sa kwento ko kanina, magbablog kami tungkol kay Winnie kung sa mga nagtatanong kung nasan si Winnie para mas maintindihan nyo kung ano yung nangyari and ano yung kwento namin, ha? Yun. Maraming salamat po. Kagabi po nag-shoutout si Marvin. So, titingnan ko pa po kung meron pa po siya mga hindi na shoutout para ma-shoutout po namin sa mga bagong subscribers, sa mga silent viewers. Maraming salamat. Sa mga silent viewers na nag-comment, maraming salamat ulit. And sa mga silent viewers na gusto mag-comment, sige, comment lang po kayo. Mas nakakatuwa po kasi pag maraming engagement yung isang content. Tapos po, kung bago lang po kayo, pwede nyo ilagay sa description box yung family ninyo para ma-shoutout namin. Or kayo po kung gusto magpa-shoutout. Parang ganito. So, welcome po namin kayo sa aming vlog. 17,500 na po ang subscriber namin. Salamat kay Marvin sa matyaga niyang pag-edit every night. Yun. Ay, nako. Gugupitan na naman si Sachi. Yun. So, thank you po. And ingat po kayo palagi. Huwag na po tayo magnega. Good vibes na lang po tayo. Kung merong mga hindi maganda sa sinabi ko na sa tingin nyo is kumukontra sa lifestyle nyo, sa pag-unawa nyo, or sa point of view ninyo, bahala po kayo kung gusto nyo mag-comment para mali nyo. Pwedeng yung point of view nyo is hindi ko point of view pero makatulong pala sa amin and pwede ma-realize ko na, maganda yung sa kanila. Sige, try ko yun. Yun, share lang naman po tayo dito. This is a happy community. Wala pong nega na vibes. Happy lang para wala po tayong problema. Diyos ko, nasa Canada na nga tayo. Magdadramahan pa tayo, di ba? Yun, thank you po and ingat po. Ulit po ako ng ulit ng thank you. Sasabihin na naman ni Marvin, thank you ako ng thank you. God bless po and don't forget to like, share, and subscribe. And kung gusto niyo po ma-notify, hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. Say bye! Missing someone